Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay The Good News of Christmas. So sa gabi pong ito, isa-celebrate po natin ang greatest birth sa kasaysayan, ang kapanganakan ni Jesus, ang anak ng Diyos, ang ipinangakong Mesaya, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Christmas ay hindi lang po isang holiday. Ito po isang divine invitation. Bumaba ang Diyos sa madilim nating mundo mula sa langit. Siya po ay nagkatawang tao. Ang invitation po ng Diyos sa Kapaskuhan ay ganito, "Hali kayo, lumapit kayo sa akin, tanggapin niyo ang aking anak." Doon po sa Book of Luke chapter 2 verse 8 to 14 nakasulat po, "That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. 'Don't be afraid,' he said. 'I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger.' Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, 'Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased.'" Ang ibig pong sabihin ng salitang Bethlehem ay house of bread. At si Jesus po, ang bread of life, ay isinilang sa isang sabsaban, kainan po ng mga tupa. So si Jesus ay isinilang kung saan kumakain ng mga hayop. Si Jesus ay dumating para sa lahat, hindi lang po para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Na mga panahong iyon, ang mga shepherds ay kinikilalang pinakahamak at pinakamababang klase ng citizen sa Judea. Gayunpaman, sila ang pinakaunang nakarinig at tumugon sa magandang balita. Sumasalamin po ito sa puso ng Diyos. Malapit siya sa mga mapagpakumbaba at inireveal niya ang kanyang sarili sa mga ito. Ang mga salita pong good news ay mula po sa Greek word na euangelion, na ang ibig pong sabihin ay the announcement of victory, salvation, freedom. At ang mga salita naman pong great joy ay galing sa Greek word na chara megale, na ang ibig sabihin ay mega joy or full, overflowing, unstoppable joy that comes from salvation. Sa Luke chapter 2 verse 11, it is written, "The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David." The Savior, the Messiah, the Lord. So, these are three titles proving the identity of Jesus. Ang una po, bilang Savior o Rescuer, Deliverer from sin. Secondly, Messiah, Christos, the promised anointed King. And thirdly, Lord, Yahweh, God Himself. So ipinapahayag po ng Christmas na si Jesus ay Diyos. Siya ay pinanganak upang iligtas ang lahat ng makasalanan na tatanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Point number 1 po, receive the joyful good news. Ang sabi po ng angel sa Luke 2:10, "I bring you good news that will bring great joy to all people." Ang joy ay hindi temporary happiness. Ito'y kagalakan nagmumula sa pagkakakilala sa Diyos. Ang happiness po ay kasiyahan ay nakadepende sa circumstances. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, it is written, "For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ito po ay ipinrophesy ni Isaiah 700 years bago pa po isinilang si Jesus. Now, ang salita pong wonderful ay galing po sa Hebrew word pele, na ang ibig pong sabihin ay supernatural wonder beyond human comprehension. Ang mga salita naman pong mighty God ay galing po sa Hebrew word El Gibor, na ang ibig sabihin ay divine warrior king. Ang joy po ng Christmas ay nakaugat sa kapangyarihan ng Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang sabi nga po ni Tim Keller, "The gospel is not good advice to follow. It is good news to believe." Hindi po sinasuggest ng Christmas na mamuhay tayo ng mabuti upang maligtas. Inihahayag po ng Christmas na ang kaligtasan ay galing kay Jesus sa pamamagitan po ng kanyang finished work, which means the gospel is not earned. The good news is not achieved, it is received.
Sa atin pong mundo na puno ng takot, kaguluhan at kabalisahan, si Jesus ang nagbibigay ng joy na hindi kayang kanselahin ng paghihirap, pagtaas ng mga bilihin, kaguluhan sa politika, sakit o pagkawala ng mahal sa buhay. Now, kapag may nagbigay sa iyo ng naka-gift wrap na regalo at nakasulat ang pangalan mo, ano ang gagawin mo? Natural, bubuksan mo, tama? Alangan namang hindi. Si Jesus po ang regalo ng Diyos sa atin. Nasa loob ng regalong ito ang kapatawaran, ang langit, ang tunay na buhay at tunay na pag-asa. Ngunit wala pong kwenta at walang silbi ang regalo kung hindi mo tatanggapin. Kaya ngayong Christmas, receive the open gift and open the gift of Jesus. Ibigin mo siya. Magtiwala ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya. Hindi po boring ang sumunod kay Jesus. Actually, ito po ang greatest adventure na po pwede po nating maranasan sa ating buhay. Binibigyan niya ng tunay na kahulugan at purpose ang buhay ng higit pa sa TikTok o computer games, higit pa sa kasikatan o accomplishments. At ayun, tayo po, ito po ay tinatawag ni Jesus upang mabuhay para sa Kanya. Now, secondly, believe in the Savior who came to save. Sa Luke chapter 2 verse 11a, nakasulat po, the Savior has been born today. Hindi po pumarito si Jesus para mag-inspire. Pumarito po siya para magligtas. Sa Matthew 1:21, it is written, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Ang pangalan pong Jesus ay galing po sa Hebrew, Yeshua, nang ibig pong sabihin ay Yahweh saves. Ang misyon po ni Jesus ay nasa kanyang pangalan. Ang cross po ay hindi plan B. Ang manger ay nagtuturo po sa cross. Hindi maililigtas ng lifeguard ang taong nalulunod maliban sa huminto itong magpapalag o mag-struggle. Ang malungkot po, maraming tao ngayon ang nalulunod spiritually dahil mahigpit silang kumakapit sa kasalanan at pride. Para maligtas, kailangan natin mag-surrender o magpasakop sa kanyang pagka-Diyos. Ang manger po ay naghahayag ng ating pangangailangan. Kailangan natin ng kaligtasan dahil tayong lahat ay makasalanan. You see, Christmas confronts before it comforts. Kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan at lumapit kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung walang pagtalikod sa kasalanan, walang kaligtasan. Kaya kailangan ang ating pagtugon sa hinihingi ng Christmas. Point number 3, worship the King. Sa Matthew chapter 2 verses 1 and 2, nakasulat po, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. Hindi po pumunta ang Magi o wise men sa Bethlehem para mag-observe. Nagpunta po sila para mag-worship. Malayo po ang kanilang nilakbay. You see, worship costs something. Your time, attention, and even sacrifice. Imagine mo for example na bumili ka ng mamahaling regalo para ibigay sa importanteng tao na nagsaselebrate ng kanyang birthday. Nang dumating ka, binaliwala ito ng mga taong naroon at nagkwentuhan lang sila tungkol sa kani-kanilang sarili. Ganito po ang madalas mangyari tuwing Christmas. Nagsaselebrate ang lahat, ngunit winawalang bahala naman nila si Jesus, ang birthday celebrator. Iba ang focus ng kanilang attention. Ang sabi nga po ni Charles Stanley, and I quote, true worship occurs only when our focus is on God. Christmas worship is Christ-centered. Kailangan nakafocus ang ating puso't isipan kay Jesus. I-worship natin si Jesus hindi lamang sa pamamagitan ng awitin, kundi maging sa ating pagsunod sa Kanya, pagpapasakop sa Kanya, pananampalataya sa Kanya, sa ating generosity, at sa ating patuloy na pagtalikod sa kasalanan at sa ating paglilingkod. Now, this Christmas, God is calling us to, 1, come to Jesus, repent of your sins, and trust Him. Worship Jesus, make Him Lord of our lives. Share Jesus, go tell others the good news. Obey Jesus, follow His word and His will. And lastly, serve Jesus, give your gifts, your time, and resources to His mission. Ngayon pong Pasko, habang inaalala at sineselebrate po natin ang kanyang kapanganakan at sacrifice, bakit hindi natin na-recommit ang ating time, talents,
at treasure and worship King Jesus. Follow him faithfully and proclaim his salvation until he returns. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah.